Sa laban na ito, inaamin ko, talo tayo! Bakit? Kasi napakulong yung leader natin! Tatalo na daw kayo, sabi ni Ilong Ranger. Buti naman inadmit mo na. O tip, umuwi ka na dun sa Rene Mercedes at magtrabaho ka na. Hindi yung panay karaling, animal ka, hindi ka na napakinabagan ng lokal mo. Yung mayor mo nagsusulo magtrabaho, doon iniwan mo para kang si Sara Duterte nga inutil. Para kang si Sara nga pinabayaan din ng presidente kaya nandun kung saan-saan pumupunta. Ginaya mo din Ilong Ranger, wala ka talagang kwenta. Di ba? Imbes na magserbisyo sa lokal niya, kay Vice Mayor to si Ilong Ranger, ang ginawa niya yan, naging realista siya. Mas pinili niya maging realista kay maglingkod sa lokal niya, kundi alinganga. Alinganga talaga nagbuto dito kay Ilong Ranger, ya. Diba? Ngayon pala nakita niyo na rin ni Mercedes kung gaano ka walang kwenta at kung gaano kabasahan ang pinili niyong Vice Mayor. Mas inuna pa niya katupagin nga makipagbuno doon sa rally kag maghungag ang iya ilong. Magpahungag-hungag sa ilong niya sa babaw sang stage. 'Di ba? O admit niya natalo na daw kay nakulong daw si Marcoleta at si Defensor. Congratulations daw. Salamat daw BBM. Natural magpasalamat kami kahit kami magpasalamat. Thank you BBM. Eh binibigyan mo ng hustisya ang Pilipinas, pinapakulong mo ang mga plunderer, pag ang mga human trafficker. Mga untouchable ito, mga tao, pero tingnan mo naman, nilagay sa selda. Hindi dahil sa pinaglaban nila kuno nga korupsyon, kay wala man sila ebidensya. Diba? Yung mga statement nila na lumalaban sila sa korupsyon, it's a lie. Budol. Diba? Alam natin yan kasi wala naman silang sapat na ebidensya sa mga pinagdadala nilang mga witness. Kung sino-sino yung dinala nilang mga witness. Ang ginawa nila ay hindi na para sa taong bayan na sinasabi nilang sinusulong ang korupsyon. Ang ginagawa nila ay sariling interes nila. Nagbabaka sakali sila na matakasan nila ang pananagutan nila sa taong bayan. Diba? Pinalabas lang nila, front lang nila ang sinasabi nila na lumalaban sila sa korupsyon. Paano mo labanan ang korupsyon kung ikaw mismo hindi ka nga transparent sa taong bayan? Paano mo labanan ang mga masasama at illegal kung ikaw gani number 1 ka man sa kailigalan nga human trafficker ka pa? So sino bang maniniwala sa mga to? Siyempre mga zombies nilang alagad. Diba? Thank you daw BBM, palakpakan daw si BBM. Yes, kami po ay pumapalakpak ng bonggang-bongga. Pinapalakpakan namin ang Pangulo namin kasi wala siyang pinipili kahit untouchable ka pa. Kung kailangan mo makulong at may pananagutan ka, go makulong ka. Hindi po pinipili ng Pangulo. Pansinin niyong maigi, lahat ng halos dumidikit sa mga Duterte halos may mga kasong plunder. Kung hindi mga plunder, mga human trafficker. Kung hindi mga human trafficker, mga land grabber. Diba? Lahat na halos ng kailigalan na sa mga Duterte sides na. O, paano ka pa maniwala na mahal nila ang bansa mo kung sila mismo gumagawa ng kailigalan sa sarili nating bansa? Diba? Mag-isip tayong mabuti. Huwag tayong magpalinlang sa mga propaganda ng mga demonyo. Magaling kung magbalat gayo ang mga demonyo, pero bilang isang Pilipino, kailangan po nating maging matalino. Hindi po basta-basta maniwala lang sa sinasabi ng mga politiko. Normal na sa kanila ang magawa ng propaganda, pero nasa iyo na yan kung maniniwala ka at magpapamanipula. So kung ako sa inyo, mga DDS, magising kayo sa katotohanan at hindi po lahat ng sinasabi ng inyong mga poon ay katotohanan. Matuto kayong mag-imbestiga, matuto kayong mag-research, matuto kayong alamin kung ano ang katotohanan. Kasi naniniwala ako, ang katotohanan ang magiging susi para buksan ang inyong kakultuhan. Naniniwala ako na ang katotohanan ang magiging susi para mawala na kayo sa sumpa ng kulto ng mga Duterte.
At pag nawala kayo sa kulto ng mga Duterte, ako na magsasabi sa inyo, mabubuhay po ang inyong dugong Pilipino. Mabubuhay po ang pagka-Pilipino mo. Ako na nagsabi sa'yo kasi ganyan na ganyan ang naramdaman ko. Nung nawala na ako sa pagiging DDS, feel ko talaga yung Pilipino ako. Diba? Bakit? Kasi wala na po ako pakialam sa mga politiko. Kung dapat pong managot ng politiko, kung may kasalanan at may matibay na ebidensya, ikulong nyo. Hindi po ako magpapakamatay talaga dyan sa isang politiko para pakamatyan kung siya nga isugal ko ang buhay ko, sabihin na, handa ba kayong isugal ang buhay nyo para sa isang politiko? Tapos sasabat ka ng oo, yun, di puta mo. Diba? So, dapat mahalin po ang bansa natin. Tandaan lagi na ang politiko ay palaging politiko. Wala pong ibang magmamahal sa bansa natin, kundi tayong mga Pilipino. Kung hindi mo mahal ang bansa mo, lumayas ka na sa bansang Pilipinas, gumawa ka ng sariling isla, gusto mong bumuo ng mga DDS squad o doon kayo gumawa ng sariling isla nyo at i-proclaim nyo si Sara nga presidente nyo. Basta wag nyong idamay ang ibang matitino na mga Pilipino. Ha?